Disposable camera na hindi disposable. Ngayong panahon na kaliwat kanan na yung access natin sa mga digital camera. Nakakatuwa lang na for some reason bumabalik na naman sa uso yung film photography. Nauuso na naman yung mga film camera or at least yung film look quality ng mga photos. Meron tayo ditong bagong interesting na camera from CampSnap at hindi ko alam yung itatawag ko dito. Isa ba tong digital disposable point and shoot camera na hindi disposable? Kung familiar kayo sa mga disposable camera noon na katulad nito, hindi pa sila bukas kasi ayoko silang buksan. Ito yung mga point and shoot camera na merong pre-loaded films na once mo lang magagamit at nakadepende yung number of shots sa nakaload na film. Kung hindi ako nagkakamali, meron siyang 40 shots at ito ay merong 39 shots. This is from Fujifilm at hindi ko pa siya binubuksan kasi wala pa akong panahon para ipa-develop siya. Though expired na tong mga camera na to or yung film na nakalagay dito, pero I guess pwede pa rin naman siya. Kung meron lang akong time, gagamitin ko pa tong mga to. Sobrang basic lang ng mga ganitong camera. Meron lang siyang simpleng mga pindutan na hindi naman nalalayo sa mga basic point and shoot film camera noon. Itong sinasample ko sa inyo ngayon, hindi talaga to disposable camera. Pero hindi naman kasi siya nalalayo dito kasi sobrang plasticky niya at sobrang basic point and shoot film camera lang siya. Kaya ito yung sinasample natin. Kasi nga, ayaw ko pa itong buksan. Isa lang kasi ang purpose ng ganitong camera at yun ay to capture photos, to capture moments sa mga panahon na naiwan or wala kang dalang camera. Disposable camera siya kasi mostly, if not 100%, gawa siya sa plastic at hindi talaga siya build to last. Medyo matibay pa nga to kasi hindi naman to disposable camera, pero ito, disposable camera talaga siya. Tinawag din siyang disposable camera kasi nga sobrang mura niya. More or less, kapresyo lang siya ng 3 hanggang 5 siguro na film rolls noon. Tama na nga muna yan. Pag-usapan naman natin tong camera from CampSnap. So, mabilis lang tayo na unboxing. So, this is the box. So, unboxing. Wala naman masyadong laman yung box. So, pretty basic. Meron siyang instruction manual. Meron siyang, I guess this is the USB cable. USB Type-C cable. So, itabi muna natin yan. And then, yung mismong camera. Wow! Ang ganda! Ang liit lang niya at ang nipis. Compare natin sa cellphone, mas maliit siya at mas magaan and mostly made of plastic, if not 100% plastic. By the way, para sa price at more details, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to kung gusto niyo siyang i-check. Kung titingnan niyo to, magkamukha lang talaga sila ng mga disposable camera noon. Siya lang yung modern day disposable camera na digital na hindi disposable. Quick specs lang. This is an 8 megapixel digital rechargeable camera with sensor size of 1/3.2 inch. Ang lens equivalent nito sa full frame ay 4.8, so sobrang wide niya, with an aperture of 1.8. Meron din siyang 4GB internal memory na capable na makakuha ng 2,000 photos, na kaya niya ring mag-take ng photos na 500 shots sa single charge. So ngayon, tinetesting na natin tong camera from CampSnap. So napaka-basic lang ng camera na to, sobrang simple lang nung mga buttons and dials na nandito. Wala nga siyang dials, meron lang siyang isang button na nandito sa taas, tapos meron siya para sa control ng flash. So yung flash niya on, off, and auto. So itong button niya, yung shutter button na nandito, ito na rin yung on and off niya. So ayan, pag pinindot mo, hold, kung naririnig nyo. Tapos ayan, naka-off siya ngayon kasi naka-on pala siya kanina. So pag pinindot ko to, yun, kung narinig niyo yung sobrang hinang tunog kasi may speaker siya dito na nag-a-act din para kopyahin niya yung tunog ng shutter button. So ayan yung likod niya. So ito yung viewfinder, tapos meron lang siyang counter na nandito sa maliit na LCD. So ngayon naka 69 shots na tayo. Dito rin pala sa likod niya, dahil sobrang gaan lang ng camera na to and plastic siya, meron siyang parang yung para sa thumb. Pag nilagay mo yung thumb mo siya, okay na siyang hawakan.
So yung construction nito is mainly plastic lang talaga. Tapos ito, parang leather, itong color yellow. Tapos para siyang synthetic leather. Tapos ito yung sa ilalim niya, meron siyang USB Type-C dito. And dito mo rin makukuha yung shots, and ito rin yung nag-act as yung charging port niya. Tapos kung gusto mong i-expand yung memory niya at nakukulangan ka pa sa 2,000 shots na magagawa ng internal memory na 4GB, pwede kang maglagay ng micro SD dito. Kailangan mo lang siyang i-access through a screw. Sobrang basic at simple lang talaga ng camera na to, at wala tong ibang purpose kundi ang kumuha ng photos. Hindi talaga to disposable camera. Digital point and shoot camera talaga siya. Pwede mong makuha yung digital green look quality photos na kuha mo through connecting it dito sa USB Type-C niya. Dito sa baba. Katulad ng mga point and shoot film camera, hindi mo din makikita agad yung mga photos na kuha mo dito unless na i-connect mo siya sa computer. Wala din siyang manual settings para makontrol mo yung exposure ng shots. Bagay na wala din naman sa mga point and shoot camera. So pag gagamitin mo tong ganitong camera, ang focus mo lang ay yung composition at yung istorya ng moment na kinukuhaan mo. Ang price nga pala ng camera na to dito sa Philippine market is around 5,000. Depende sa mga online sale and voucher. Again, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to. Yung more or less 5,000 na presyo niya na yon, katumbas lang yon ng 4 hanggang 5 film rolls kasama yung developing sa panahon ngayon. So anong masasabi niyo dito? Ako personally, tingin ko maganda tong camera na to, at ang galing lang kasi merong company na gumagawa ng ganitong klaseng camera. It's a breather camera para sa akin, at siguro para sa iba rin na gusto ng less hassle moment capturing device na hindi yung cellphone o DSLR. Camera in its basic form and purpose na nakakatuwa lang isipin na meron kang device that can capture time, can freeze moments, and tell a story na very intentional mong kinuhaan gamit ang isang simple at basic camera na walang ibang kayang gawin kundi ang kumuha ng picture. Kayo guys, anong masasabi nyo dito? Gugustuhin nyo ba gumamit din ng ganitong camera? Comment nyo na lang sa baba. So I guess that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV, and I hope you got something from this video, or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!